So hello guys, it's me again Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po ay kasama natin si Attorney DJ at nandito din po mga minamahal, itong si Boss Mike Cervera. So ngayon nga po Attorney DJ, ano po yung masasabi mo? Para po sa inyong lahat Ito nga po pala. at sa mga bilyong-bilyong nakikinig kay Mima Alicia. Mima Alicia. Ngayon nga po, attorney, ano po yung masasabi ninyo dito nga po sa sinabi ni former Vice President Leni Robredo na ang success daw po ni PBBM ay success din po ng buong mundo. Ano ba ang thought nyo dito? Kaplastikan ba to? Or nandoon yung yung initials niya na talagang gusto niyang maging success itong si PBBM? Alam po ninyo sa isang demokrasyang kagaya ng Pilipinas, oras na magdesisyon ang sambayan ng Pilipino na isulong kung sino yung gusto nilang mamuno, ito ay dapat talaga namang iginagalang at dapat sinusuportahan dahil totoo ang sinabi naman ng Pangulong dating Vice Presidente na si BP Leni, na talaga naman ang tagumpay ng presidente ay tagumpay ng taong bayan. At yan ay hindi lang siya nagsabi kasi matagal ko na rin sinasabi yan. So kung sino yung nakaupo, siya ay hindi na pangulo o vice pangulo ng isang partido kundi ng taong bayan. Talagang dapat suportahan at syempre i-call out kung may maling ginagawa, pero coming from a former vice president, malaking bagay talaga yan. Kasi ganito, ini-issue po ng mga DDS na kaplastikan daw po ang sinabi ni former Vice President Leni Robredo dahil dati nga po tinitira niya itong si PBBM tungkol nga po sa martial law, tungkol nga po dito sa corruption. Alam mo, syempre, iba naman yung tatay dun sa anak. Siguro, we have to be fair and ito ay, ang aking pananaw, ito ay pagrespeto lamang sa, salamat po. Salamat. Thank you. Ito ay pagrespeto lamang doon sa posisyon din kasi. So, kung ikay vice-presidente o dating vice-presidente, tama lang naman nare-respetuhin mo yung posisyon. So, tingin ko hindi naman po pagka-plastic yan. Masyado nilang pinapolitik. Wala naman po kasi mga minamahal sinabi. Itong si VP Leni Robredo na malinis itong si PBBM. Pero sabi niya, pwede naman na, di ba, i-construct na lang natin. Habang pinupuri niya si PBBM sa maganda niyang ginagawa, pwede din naman pagsabayin yung pagtalakay sa korupsyon. Di ba? Ito lang yan. Tama. Oo. Kasi para kay Leni Robredo, tapos na yung eleksyon nila Oo. yung paglalaban. Kaya mula nung di ba, mula nung natalo si Leni Robredo kay Pangulong Bongbong Marcos, tama yung ginawa niya na nanahimik na lang. Oo. Hindi naging Huwag nang huwag nang politikahin. Kasi ibigay na natin kay Pangulo yung pagkapanalo. Deserve niya irespeto. Pero yung isa, hindi. Yun nga ang matindi. Yung mga kasama niya pa, Oo. ang nakakalungkot, ang siyang bumabati ko sa kanya tulad ni Sara Duterte, nung tatay niyang si Raulo na nasa Dahig the Netherlands. Diba? Okay. Actually, mga minamahal, kung ako naman yung tatanungin ninyo, habang pinupuri ni former Vice President Leni Robredo, itong si President Bongbong Marcos, pwede naman magkaroon ng accountability ang administration, yung lalo na yung sa iba't ibang ahensya na nagnanakaw, pwede namang pagsabayin, di ba? Kung pwede namang pagsabayin, gawin na lang natin. Hindi yung magwi-wish ka pa ng kabagsakan ng isang gobyerno. Di ba? Parang ang pangit naman ata nun, di ba? Simple lang yan. Kung may mabuting ginagawa ay purihin. Kung may hindi tamang ginagawa ay i-call out. Yan ang essence ng isang demokrasya. At saka rin naman. tama din naman yung ginawa ni ni Leni Robredo na hindi Si niya Mayor Leni, former Mayor Leni na hindi niya wini-wish yung downfall, 'di ba, ni President Bongbong Marcos. Kasi ang iba, ang gusto nilang mangyari, tanggalin natin 'yan tapos segment A, for example, tanggalin natin 'yan tapos ipalit si ganito. 'Di ba? Hindi ganoon si VP Leni or si Mayor Leni Robredo. Ang gusto niyang mangyari is success ng ating nasyon. Alam mo, tama naman talaga na ang
focus natin ay paano mapaganda ang Pilipinas dahil ang patuloy na pagbagsak ng ekonomiya, tayo rin talaga ang mahihirapan. So talagang dapat tayo ay magsuportahan para sa ikagaganda ng Pilipinas. Hindi dapat tapos ng eleksyon Tapos, dapat tayo ay hindi pro-China, hindi pro-American, hindi pro-BBM or pro-Sara, kundi tayo dapat ay pro-Filipino. gano'n naman talaga dapat. Maging pro-Philippines tayo, unlike ng ibang mga senador dyan, mga senador dyan, 'di ba, na more likely doon sila may pinapanigan, kulang pa nga, sabihin nila, ako po, kahit sunugin nyo ako, amoy Duterte ako. May mga ganun. Kilala mo ba yun, attorney? Kilala mo ba yun, attorney? Yung nagsabi nun na kahit sunugin mo ako, may Duterte ako. Yan ba yung nagla-live na lumabas yung Pototoy? Oo. Wala, hindi ako pamilyar sa... yung asawa niya, pinagugluta-drip niya sa respetadong institusyon ng Senado. Diba? Tapos siya din yung asawa din yung nagsabi na hindi daw siya deserve ng mamamayan. Okay. Totoo naman. Ay, talaga hindi siya deserve ng Pilipino. Totoo naman. Huwag na siyang tumakbo, di ba? Dapat at the end of the day, suportahan na lang natin kung ano yung nakakabuti. And maging sila ni Robredo sana kayo, no, na open yung kanyang utak. Dapat, alam mo, mali yung sinabi ni Mariel. Oo. Yung sinabi niya, hindi deserve ng mga Pilipino si Robin Padilla. Dapat sinabi niya, sosolohin ko na lang siya. Di ba? Oo, parang hindi Dapat may ganon, hindi diba? sana siya na-bash, no? Sosolohin ko na lang siya. Ganon. Kaya nga masyadong na-hurt ata sila sa mga comment tungkol kay Robin Padilla na ganito si Robin, bobo daw, ganyan. Totoo naman ata, diba? Hindi naman bobo, kaya lang hindi kayang abutin ng utak niya yung mga dapat na trabaho ng isang senador. Di ba, Tony? Hindi siya bobo. Hindi niya lang kayang abutin yung dapat na trabaho ng isang senador. Ganun pala, di ba? O, kaya wag kang... At saka, di ba, hindi dapat onion skin. Public auto, tama naman yun. At uulitin ko, no, yung pagbibigay ng komento at ng opinion ay sakop ng isang tinatawag nating constitutional mantle of protection. Ibig sabihin, pinoprotektahan niya ng saligang batas at yan ay isang human rights din naman. Okay. So, yun lamang po, mga minamahal. Mag-8 minutes na tayo, Pwede na. Yeah, mga minamahal, it's me again, Alicia ninyo. Follow nyo pala itong si, Pinoy Street Lawyer. Pinoy Street Lawyer. Sa Facebook lang po. At minsan nagbibigay ako ng, meron din, pero hindi ako, active. Dami ko kasing ginagawa masyado eh. Pero ako po yung nagbibigay ng mga insights, mga usaping legal at tayo po isang wellness advocate, isang siklista. So, shout out sa mga siklistang followers ni Bossing Thank you po. ni Mima. Alright.